Ang ating word for the day ay when God answers prayer. Sabi po ng Psalms chapter 28 verses 6 and 7. Blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplication. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoiced, and with my song I will praise Him. I will praise Him. Thank you so much, Lord. Bless your word this afternoon. In the name of the Lord. Amen and amen. When God answers prayer, sino po ba ang hindi nananalangin sa panahon ng kaguluhan? Wala. Praying in crisis is as natural as breathing. Kailangan natin ng dasal sa panahon ng krisis. Sa panahon ng trouble, ang pagpupuri sa Diyos para sa kasagutan ay iba pong kaganapan. After the storms, we often forget who rescued us. Diba? That is real talk. Pagkatapos ng bagyo, nalilimutan na po natin kung sino ang tumulong sa atin eh. Pero kapag may bagyo, tawag si Lord. Pag may lindol, Panginoon ko, Lord. Pag linggo, erase the Lord. Nai-erase na. Kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may kalamidad, kapag may trouble sa buhay natin, laging Lord ang tinatawag. Laging dasal, pray ka, manalangin tayo sa panahon ng ganitong kalamidad, sa ganitong klase ng trouble. Let us pray together. Kapag dumating na po ang kasagutan sa ating mga prayer requests, nalilimutan na po nating magpasalamat. Samantalang ang Diyos ay gumagamit lang ng tao. Ginagamit niya ang gobyerno, ginagamit niya yung mga non-government organization, ang Red Cross, gumagamit siya ng DSWD, gumagamit siya ng mga pribadong sektor ng ating lipunan, gumagamit siya po ng mga mayayaman, gumagamit po siya ng mga negosyante, gumagamit siya ng mga normal na tao, yung mga mahihirap na tao na pinagsama-sama yung kanilang mga tulong-tulong dahil may malasakit sila sa kanilang mga kababayan. Hinipo sila ng Diyos dahil may nag-pray at nananalangin tayo, nagdasal ka. Pero pagkatapos i-deliver sa iyo, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos na po ng kasagutan sa ating mga dasal, we may forget to give thanks to our Almighty God. Nakalulungkot isipin. But I believe that this moment, isang paalaala sa ating lahat, na huwag nating kalimutan ang tunay na sumagot sa ating mga dasal at mga panalangin. Ang Diyos, ang kasagutan at ang sumagot sa ating mga kahilingan. At dahil sa kahilingan natin, dahil sa kahilingan mo, sa panalangin nating lahat, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng paghipo sa mga negosyante, sa mga simpleng tao, sa mahihirap na tao, sa mga departamento para ipadala sa iyo ang iyong kailangan. Para pagalingin ka at gumamit ang Diyos ng mga kasangkapan at mga doktor, pribado man. Kita mo kahit ang United Nations ay handang pumasok sa kalamidad sa Cebu para tumulong at magpadala ng tulong. Maging yung mga pribadong sektor ng ating lipunan, ng ating mamamayan. But one thing na ating pong nalilimutan na ang nasa sentro nito, dahil nung habang nagkakalindol, habang lumalakas at may signal number 4 at mayroon pong matinding trouble at may bagyo na dumadating, ang tinatawagan ay hindi yung DSWD. Hindi tinatawagan yung presidente. Hindi tinatawagan yung mayor. Hindi tinatawagan habang lumilindol at bumabagsak yung mall at saka po yung court.
Yung basketball court, hindi po tinatawagan kung sino-sinong kapitan. Ang tinatawagan po natin ay, Diyos ko, tulungan mo kami. Bulig, Diyos ko. Lord, help us. Have mercy on us. Yan po ang katotohanan. Sana magising po tayo. Kahit sa simple lamang, hindi na yung malakihan, maski po sa pamilya mo. Kapag may sakit, kapag may karamdaman, kasi nga naman, magkano magpa-doktor, magkano magpa-check up ngayon, 600 hanggang 1,500 pesos. Bukod pa po yung ililipat ka po sa another doktor na espesyalista. O, another gamot, another bayad pa rin po yun. Ay kung pagpunta mo ng hospital, pribado pong hospital, makadalawang doktor ka, hanggang 3 doktor dahil masela na po yung nararamdaman mo. May biopsy pang natututunan. Iba-biopsy pa. So ilan pa yung mga doktor na kailangang pumasok sa iyo? Mayroong sa heart, cardio. O di ba ho? Kinakailangan pang idalhin po yan sa laboratory. Ang karamihan, magkano ang pag-laboratory ngayon? Complete laboratory ang gagawin sa iyo. Ang laki pong halaga. Ngayon, kapag may problema, Lord, pag-pray ninyo ito, Pastor, Father, pag-pray nyo ito, Father. So dito po makikita natin yung sinasabi natin. Okay? So, when answers come, we may forget to give thanks to our Almighty God. But the psalmist raised his voice. Ang salmistang si David ay nagsalita in grateful praise. In grateful praise. Sabi niya, He is a good example to us all. Isang napakagandang halimbawa nito sa ating lahat. Itong sinalita ni David. Sabi po niya rito, Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. You know why? Because He has heard my voice of my supplication. Wow! Grabe! Ito po'y sinasabi sa 28 verse 6. Si Yahweh ay dapat purihin dahil dininig niya ang aking mga daing. Lahat tayo may karaingan, lahat tayo may daing. Anong daing mo? Sakit ng iyong anak, sakit ng iyong asawa, problema sa iyong asawa, laging naglalasing, laging may mga bisyo, samantalang wala namang laging makakain sa pamilya. Ano pa? Problema sa pag-aaral, problema sa trabaho, lahat tayo may daing. Hindi lamang yung bagyong literal, na sinando o di kaya po ay si Opong o di kaya lindol na 6.9 magnitude. Simple lamang sa buhay mo, may daing ka, may daing din po ako. Sabi ng Diyos at sabi ni David rather, ang sabi niya po rito sa ating binabasa, Blessed be the Lord because He has heard. Ang Diyos ay dapat purihin sapagkat dininig niya ang aking mga daing. He heard my supplication. He heard my supplication. Yun ang dahilan. Yun ang reason niya for thankfulness. Ano ba ang reason mo bakit dapat kang magpasalamat sa Diyos? Napakaraming dahilan para tayo magpasalamat sa Diyos. Pagpapagaling ng Diyos, pag-iingat ng Diyos mula sa disgrasya, inayos ka ng Diyos. Bankruptcy, dapat bankrupt ka na, wala ka na, pero na-survive ka, na-revive ka, ang negosyo mo, ang trabaho mo, nagkaroon ka ng trabaho. Sana wala kang makakain ngayon, pero may nakakain ka 3 times a day pa. Ikaw na nga lamang ang umaayaw dahil ikaw ay nagda-diet. O, di ba ha? Pero ang totoo, ang Diyos naman yung nagpo-provide. Sabi, wala akong makain. Bakit namamayat? Hindi dahil sa wala kang makain. Talagang hindi ka kumakain eh. Ikaw may problema. Pero ang Diyos walang problema. Ikaw ang nagpapahirap at nagpaparusa sa sarili mo. Nagsusumba ka, hindi ka kumakain. O, pinipili mo. Ikasarap mabuhay sa mundong ibabaw. O, di ba? Okay, napapasarap yata po ako. Ang ganda-ganda po nito. So, ang pinakapunton po natin dito sa verse 6, sabi niya, God had heard His prayer. Sa verse 6, ang Diyos nakinig sa kanyang panalangin, sa kanyang dasal. Ulitin ko, sinabi niya, Blessed be the Lord because He has heard
the voice of my supplication. Ano ang supplication? Ang supplication, mga kahilingan, mga daing natin, mga karaingan mo. Ano bang karaingan mo? Tungkol sa pag-aaral mo, tungkol sa iyong personal na emosyon, tungkol sa iyong nararamdaman, may bukol ka, tungkol sa mga nakikita mo sitwasyon sa paligid natin, sa gobyerno. Ano bang mga daing natin, di ba? Hindi po kasagutan ay pambabato, panununog ng gulong, pagsunog po sa mga kasangkapan ng gobyerno o ng mga pribadong sektor. Hindi yun ang sagot eh. Pray. Manalangin tayo at ang Diyos kikilos dyan. Okay? At yun yung prayer, yung tinatawag pong mapayapang panalangin. At saka at the same time, may pinaplano ka palang pabagsakin ang gobyerno. Hindi po nululugod ang Diyos doon. Hindi ka sasamahan ng Diyos doon. Hoy, makinig kayo! Sasamahan ka ng Diyos kapag ikaw ay nagdasal na taimtim at ikaw ay nagsalita ng karaingan, yung mga daing mo. Pero yung mga daing natin, sa Panginoon natin ilagak, ibigay natin sa Lord, kayo po ang kumilos sa aming bansa, kumilos po kayo sa aming gobyerno, pagpalain nyo ang gobyerno namin, ang aming Pangulo, ang mga confidential funding na ito, maging ang DPWH, yung mga kontraktor, yung pong mga congressman, yung pong mga senador, kayo pong humipo sa kanila, iparamdam ninyo ang pag-ibig nyo sa kanila, at pag naramdaman nila ang pag-ibig ninyo, tiyak na isusuka nila yung kanilang mga kinuha. O, di po ba? Ay, sobra-sobra na di isusuka. Pag sobra-sobrang nakakain mo, ibabalik mo yan, isusuka mo yan. Adi, pag yan, Lord, iparamdam nyo po yung pag-ibig nyo, yung sobra-sobrang pag-ibig nyo sa kanila. Para pag naramdaman nila yung pag-ibig mo sa kanila, Panginoon, yung pagmamahal mo, isusuka nila yung kanilang napakarami at na sobra-sobrang kinuha sa kaban ng aming bayan. O, di ba? Joke lang po yan, pero may katotohanan yon. Pero ibig sabihin yun po yung ating tinatawag na daing. Manalangin tayo, sama-sama. Ito na po nangyayari sa atin eh. Bagyong katakot-takot, lindol, pagputok ng bulkan. Butit hindi nagtuloy po si Taal. Yun po, si Mayon nag-aalburuto na din. Ganun po, si Kanlaon. Si Kanlaon, si Bundok Kanlaon. Mayon ang ating pong Bulkang Kanlaon, nag-aalburuto na din. Ang dami na pong nangyayari sa atin, maliban doon sa kahirapan ng mga kababayan po natin. Kasama na po tayo doon. Magkaisa po tayo mga kababayan, mga kapatid. Di ba? Hindi po ito isang sermon, kundi isang paalaala sa ating lahat. Dahil ang Diyos na may nakikinig eh. Kaya nga sabi ni David, I will praise thee. Sabi po niya, blessed be the Lord, because He has heard my voice of my supplication. Maraming salamat po sa inyo. When God answered prayer, God had heard our prayers. Naririnig ng Diyos ang ating mga dasal. Hindi siya bingi. Nakakarinig siya. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you. Manalangin tayo. Panginoon, naririnig po ang aming panalangin. Katulad ng binanggit ko po kanina sa inyo. Marami pa pong mga may nararamdaman, may mga sakit. Mayroon pong mga spiritual sickness, may emotional sickness, may mga financial sicknesses. Kahirapan sa pera, sa negosyo, sa trabaho. Sobra po ang nangyayari. Pandemic po ng kahirapan. Pero alam po namin na ikaw ay nakakapakinig na Diyos sa buhay namin. Hindi relihiyon ang aming dinadala. Hindi namin tinataas ang aming pong relihiyon. Hindi namin tinataas ang anumang relihiyon sa kalagitnaan ng tinig ng pananampalataya. Ang aming itinataas ay ang pag-ibig nyo sa amin. Na katulad ng binanggit mo po, katulad ng sinabi ni King David, that blessed be the Lord because you had heard the voice of our supplication. Purihin ang Diyos sapagkat naririnig mo ang aming mga panalangin. Maraming pagkakataon na kapag may mga bagyo, may mga lindol, may mga problema kami sa buhay, laging Diyos ko, laging panalangin. Pero pag dumating na ang kasagutan at tumugon ka na sa aming mga panalangin at kailangan, nalilimutan na po naming bumalik at ibalik ang pasasalamat. Patawad, dakilang Diyos. Kaya ngayon, inanyayahan kita
Pumasok ka sa buhay po namin, sa lahat ng nakikinig. Kumilos po kayo because there is power in prayer. There is power in prayer. Maraming salamat po.